So, ayun. Magandang hapon muli sa inyo mga ka-MUG, mga ka-BTP. Welcome po ulit sa manibago nating live. So, ito po sa nabotas ito na huling nag-vote buying. So, pinapakita rito na naghihigpit na talaga ang COMELEC sa mga vote buyers na po. Well, sana dito rin sa Bataan, particular na rito sa Mariveles, sana bantayan din nila. Sana yung ma-assign dito na na sa COMELEC is yung mga yung mga talagang tumatrabaho po. At para masugpo na rin ang vote buying dito sa Bataan. Pasensya na po kayo dun sa sa video ko kasi medyo talagang naglalag po tayo kasi mabagal yung internet ko rito eh. Pagka nagkaroon na po ako ng line, babawi po ako sa inyo. Wala, naka-data lang po tayo eh. So gusto ko lang po makapag-live para makapagbalita naman ako sa inyo kahit papaano. Dito sa ating page sa MUG at saka sa ating group sa MUG Magmalasakit at saka sa Bataan Transparency page na po para sa mga taga buong Bataan. Kape po tayo. Wala, naka-data lang po tayo. So gusto ko lang po makapag-live para makapagbalita naman ako sa inyo kahit paano. Sa ating page sa MUG at saka sa ating group sa MUG Magmalasakit at saka sa Bataan Transparency page para sa mga taga buong Bataan. Okay, panoorin po natin tong news. Kung paano nahuli yung babae at kung paano niya i-deny na yan ay hindi vote buying. Sige po. Parang naalala ko yung Bataan, gantong ganda eh. Sa video ang umano'y vote buying na naganap sa isang warehouse sa Navotas. Arestado naman ang isang babae na nahulihan ang mga sobre na may lamang pera. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pinasok ng mga pulis kasama ang ilang opisyal ng COMELEC ang warehouse dito sa Navotas. May nakapagpinri raw kasi sa kanila na may nangyayari raw ditong vote buying. Huwag kayo magtatago yan. Hindi rin kayo makakalabas dyan. Nadatnan ng mga otoridad ang nasa 200 na kapilang rehistradong botante ng Malabon na dumayo pa sa Navotas para sa umunoy bigayan. Isang babaeng nahuli sa aktong namimigay ng sobreng may lamang 300 hanggang 500 pesos. Pamasahe raw ito para sa watchers training. Bakit hindi pa kaya? Pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nandyan, tapos may listahan, may vote buying po yan. Bakit hindi parehas? Bakit 300 tsaka 500? Hindi parehas Bakit parehas ang bigayan? Para walang bistahan. Baka kaya nagsumbong yung 300 lang nabigay sa kanya Tuloy po natin. Kaya mahirap po na isipin nyo, hindi naman kayo rehistrado o hindi kayo taga-Navotas. Pero dito nyo ginagawa. Pamasahe po nila. Aabot sa So ganito po yan. Ito mong nahuli, hindi po taga-Navotas. So ganyan po ang technique na gagawin nila ngayon Siguro ganyan din ang gagawin dito sa Bataan, dito sa Mariveles. Hindi dito sa Mariveles magbibigayan. So malamang maarkila na naman yung mga bus natin dyan, yung mga minibus, yung Genesis, yung Bataan Transit, baka arkilahin na naman nila, ganun. Siyempre, yun naman mga bus, wala namang alam yan, siyempre. Naarkila lang sila. So baka ganun na naman ang gawin nila, lilipat sila ng lugar doon magbibigayan. Ito, kagaya ng ginagawa. Ito, hindi pala taga Navotas itong mga kababayan. Sa Navotas lang nahuli. So tuloy po natin. At na ang sobre ang nakumpiska, nagkakahalaga na mahigit 363,000 pesos. Kaninong kandidato galing po? Ay, wala po. Wala. Sabi nyo, watcher kayo mga. Sabi nyo, watcher kayo. Okay, kami po ay watcher ng 21 barangays. Sa uli, inaresto ang babae. Iniimbestigahan na ito ng COMELEC at Navotas Police. Sa ngayon po, under ngayon. investigation pa po at masusi po namin bigyan pa kung sino yung involved na kandidato. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin.
Shoutout, Chairman. Dito sa Bataan, please. Please lang po, pakitutukan nyo dito sa Bataan. Parang awa nyo na po. Paalala ng COMELEC, hindi maipoproklamang panalo ang sinumang kandidatong mapapatunayang sangkot sa vote buying o iba pang kasong may kaugnayan sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News. So yun, ano po. Huling-huli babae, di-deny pa. Malupit talaga. Kuwang-kuwa yung style dito sa Bataan eh. So yun no, mga kababayan, sana nananawagan po ako sa COMELEC, ano po. Sana po dito rin sa Bataan, ano, tutukan nyo rin po sana. Kasi po talagang talamak din ng vote buying dito sa Bataan. Kami naman po mga mamamayan, ang hirap po magsumbong no, sa COMELEC kasi hanapan kami ng ebidensya. Sana po kayo na mismo talaga, yung kagaya niyan, kayo na mismo po yung gumawa ng move na para mahuli tong mga vote buyers na to, no? Dito sa Bataan. No? At sana sa next election, ganyan din po gawin ninyo. Hindi po kagaya ng mga nakaraang election, sobra po. Grabe ang bilihan ng boto rito sa Bataan. So, yun, magandang hapon ulit sa inyo mga mag at sa mga ka-BTP. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating page. Please follow our page, MUG, Magmalasakit, Rebellious Unity Group page, and Bataan's Transparency page. Ano po? At muli po, isang magandang hapon. At lagi po ninyong tatandaan, minsan lang po tayo mabubuhay. Gamitin na po natin ito sa tama at sa mabuti. Magandang hapon po ulit.